Bali nung una sir is 20 po ng February is meron pong information na nakuha na galing po dito na meron pong kumakalat na armado sir. Kaya sinabihan ako agad ng operation officer namin sir na mag-prepare to conduct an operation po sir dito sa area ng Pinapugasan sir. Tsaka nung nag-launch kami ng operation sir, nakadating kami doon ng 21 ng umaga po sir. So bali pagdating po namin doon sa area, hindi na namin naabutan yung presence ng armado since ang sabi ng mga tao na andon, alas 7 pa lang ng gabi is lumipat na sila ng pwesto sir. So ganun sir, meron kaming nakitang citizen doon na nagsasabing alam niya sir kung saan pumunta yung armado sir, kaya nagpasama na rin kami sir sa concerned citizen sir kung saan yung nakatambay yung armado sir. While approaching doon sir sa sinabi niya sir, yung una niyang sinabi sir is meron kaming madadaanan na kubo sir. Yun yung sabi niya na kubo daw ni Joe alias Joe sir, o yung si Karamihan po yung pangalan niya sir. Kami sir as operating troops doon sir, ako sir hindi ko pa yan kilala si Joe. So yung sabi lang ng tao sir na nag-guide sa amin, sabi niya merong kubo sir. Kaya nung andun na kami malapit sa may kubo sir, nag-halt muna kami tapos inobserve yung bahay kasi baka merong armado o hindi namin alam sir. Kaya nung na-identify namin na merong tao sir sa loob ng bahay, tinawag po namin yung kung sino man yung sa bahay sir. And nung tinawag namin sir, yung kinaway ng tropa sir, bigla na lang kaming pinutukan ng armado sir, kaya doon nag-start yung firefight namin sir. Ito yung bahay na sinasabing pagmamay-ari ni Joe. Yes sir. Ni Jose. Yes sir. Turned out na si Jose. Karamihan. Karamihan po sir. Although of course may mga denial sila na hindi siya armado. Yes sir. But based on your experience, makikita ba sa, di ba kinawayan siya dati? Una. Yes sir. Nung lumabas siya, pupunta ba siya? Hindi na siya nakalabas? Hindi po lumabas sir kasi ang makita lang namin sa loob sir is yung silhouette lang sir na may tao sir na sumisilip sir. So hindi pa namin confirm sir kung armado ba talaga yung sa bahay o baka may mga bata sir. Kaya yung ginawa po namin sir is tinawag po namin sir na para lumabas to identify sir kung armado ba talaga yung nasa loob. And unfortunately sir, nung kinaway siya sir, hindi kaway yung putok yung ilang biniga, putok sir? Rapid na sir eh. Automatic rifle fire sir. kaagad? Parang first burst talaga sir na automatic talaga na ano sir. Ano sa tingin nyo? Siya lang ba o tatlo sila lahat doon? Marami dun sa bahay sir. Nung kumalas na kasi sir, parang estimate namin sir maraming laman dun sa loob sir. Ay, okay. And So, doon sila nakakonsentrate? yes sir, mga 3 to 5 siguro sir yung andun sa 3 to 5? Yes, sir. More or less ilan sila lahat? Kasi yung babae reportedly sa ibang kubo din nakita. Yung ano po sir? Yung babae? Andun din sa... Andun din? Yes sir, sa kubo. Okay. Aha. So, may putukan. Yes sir. And based sa rules of engagement ng Philippine Army, pag may pumutok, ano ba yung gagawin ng sundalo? Bibigyan ba ng rosas o pwedeng paputukan na? Sa amin sir, magre-return pa talaga kami sir kasi hindi naman pwede po sir na wala kang action na gagawin doon. Hindi naman pwede po na magtayo ka lang doon sir, tsaka sabihan, sigawan na tama na sir. Sir. Tsaka return pa talaga sir pag Opo. pinutukan kami. So after ng initial volume of fire, ano yung ginawa ng tropa ninyo po? Yun sir, continue pa rin yung continue yung firefight sir. And nung pag-assault na sana namin sir ng bahay sir, saka ako na wounded po ako sir na may pumutok doon sa harap namin sir ng M203 po ng kalaban sir. Okay, now so M203 yung nakasugat sa inyo. Yes sir, kasi doon po pumutok sa harap namin sir, tapos tumama yung sa apat namin sir.
So, isang squad kayo, yung kayong mga wounded. 4 kami, sir. So doon kami yung mga wounded, sir, yun doon yung sa harap, sir. Kasi mag-a-assault na sana kami, sir. Yun, pag assault namin, sir, biglang may pumutok doon sa harap namin, sir, kaya na-wounded kami, sir. Kayo yung ranger unit ng 79th. No, sir, hindi po, sir. Ano kayo? Scout platoon po, Ah, sir. scout platoon. Okay. Now, pag sinabi nating scout platoon, ito yung parang elite na mga troops. Kayo yun. Lahat naman po, sir, parang elite. Parang kami lang po is yung striking unit po ng 79. So, kayo yung first to fight. Yes, sir. Wow. Sir, ito. Hindi ako naka-experience na naputokan ng M203 eh. Ano ba yung feeling na pumutok? Sa harap. Ano ba yung nadinig mo? Ano yung nakita mo? Yung sa akin, sir, first experience ko din to, sir, na naputukan, sir. So, ongoing kasi yung firefight, sir, eh. Nakafocus kami kung paano mag-assault kasi pa-assault na kami, sir. And hindi ko naman alam, sir, na bigla na lang talaga, sir, na may pumutok. And mga 5 seconds siguro, sir, before ko naramdaman na nagmanhid na yung... Pero sir, yung pag pumutok yung M203, talagang malapit lang. Yes, sir. Ano yung mga approximately ano yung distance po? Mga 5 meters po, sir. Ano yung nakita mo? Yung doon kasi kami sa ilalim, sir, ng creek, sir. Doon sa tubig. Yun yung ano, sir, yung swerte din namin, sir, kasi doon siya pumutok sa tubig, sir. Kasi kung pag tumama yun sa mga hard objects, sir, mas lalong malakas po yung impact. Ano ba yun? Parang blinding ba? Hindi ka makita pag nakita mo yung putok ng M203? Hindi naman po, sir. Parang yung blast niya lang, sir, na sumabog, sir, na At saka yung ingay po. halo-halo na kasi yung ingay nun, sir. Hindi mo na Kasi may rifle Oo, fire may na. rifle. Oo. Pero was there a time na sabi mo, patay, ito na to? Meron, sir, na Talaga? ito na talaga. Sabi ko, nung una, sir, nung pagputok ng M2, sir, hindi ko pa naramdaman nung, sir. Pero nung namanhid na, sabi ko, patay, wounded. Sabi ko, ganun, sir, kasi first time ko na-experience, sir, na matamaan ng ganun, sir, eh. Pero sir, medyo ano yun eh, medyo kakaiba yung pasensya na I'm not a foot soldier ano. Yes, sir. At hindi ko na-experience yung labanan. Pero totoo ba yun na pag merong ganun, 'di ba yung sa pelikula to ano, Yes, sir. na bigla mong iisipin yung pamilya ko, yung asawa ko, yung anak ko. Totoo ba yun? Yung sa akin, sir, hindi ko po na isip yun, sir, kasi yung nasa isip ko talaga, sir, yung firefight talaga, sir, eh. Yun talaga yung dapat focus ka talaga doon. So talaga naka-focus ka. Yes, sir. Late mo na maisip yung mga pamilya, sir, pag parang ano na, sir. Pero nung pagsabog pa lang, sir, unang putok, sir, ang isipin mo talaga, sir, paano talaga makabawi sa kalaban. Tsaka yung inuna ko talaga, sir, yung tropa, sir. Mhm. Sabi ko, kumpleto ba? Kumpleto, may tama. Yung chinecheck ko talaga yung tropa ko, sir, kasi parang mahirap talaga, sir, na may madali sa tropa ko, sir. Kaya So yun kahit talaga yung... wounded ka na, nag-primary survey ka sa mga kasama mo? Yes, sir. Tinanong ko isa-isa, sir, kung okay, kumusta ba sila. Kasi yung sugat ko, sir, is makaya ko naman yung sakit, sir. Hindi naman ganong malala, sir. Kaya na-check ko pa din yung tropa ko, sir, kahit na-wounded po ako, sir. Pero kahit wounded na kayo, I'll visualize, sir, ano, may creek, Yes, sir. may parang sapa. Yes, sir. Malapit yun sa bahay. Yes, sir. Malaki. Mga gaano kalayo po? Mga 10 to 15 meters po, sir. 10 to 15 meters. So, pag putok ng M203, nagkaroon pa ng rifle fire. Meron pa po, sir. Galing din sa kanilang mga kasamahan. Yes, sir. Paakyat ba sila? Mas mataas ba yung terrain nila? Actually, sir, nung doon sa bahay, sir, pababa siya, sir. Pababa, papuntang ilog din, sir. Tsaka pataas na naman, sir, patungo doon sa may yung trangkalan na ano, sir. Mm. So, ano yung ginawa nyo? Sino yung nagkakuha sa inyo? Yung combat medic ba o mga kasama nyo? Kinuha po kami ng combat medic po doon, sir, sa area po, sir. Wow. At saka na-airlift na kayo Yes, sir. sa Bacolod. Yes, sir. Mhm. So, yung sugat mo pa ngayon, okay na? Okay na po. Magaling ka na? Yes, sir. Aha. Yung sugat mo ay nasa Right dito po, sir. right leg. Yes, sir. Madaming shrapnel. Ano yung sugat ng M203? Parang maliit lang siya na metal, sir, sa loob, sir. Parang shrapnel din. Yung sharpnel lang, sir. Oh. Andito pa sa loob, sir.
Andun pa sa loob. Yes, sir. Hindi pa pwedeng kunin. Ang sabi po ng doktor, sir, is hindi na, pusa na lang daw po lalabas yung... Kasi maliit lang. Yes, sir. Na parang metal ano. Yes, sir. Initially, grabe ba yung dugo? Yes, sir. Nung una pa lang, sir, pagtingin ko, hindi pa lumabas yung dugo, sir. Pero nung pagbabad sa tubig, sir, nakita ko yung tubig, pumula, sir. Hanggang sa... buti na lang, sir, kami, sir, is-train kami sa first aid, sir. Kaya in-applyan agad ng tourniquet ng tropa ko, sir. Nag-tourniquet ka Yes, agad. Sir, pag nasugatan ka and then yung sabi mo, kailangan focus talaga sa away. Yes, sir. Ano yung motivation mo dyan? Sa akin, sir, yung motivation ko kasi sir, is syempre yung pamilya ko din, sir. Kasi meron nag-aantay sa'yo, sir. Tsaka yung tropa din, sir. Isa pa yan yung tropa kasi meron ding nag-aantay sa kanila, sir. Kaya dapat pag andun na talaga, sir, focus talaga, sir. Isipin mo talaga yung nasa palibot mo, sir. So totoo talaga yun na parang pag may away, you are thinking of the man beside you. Yes, sir. At saka ito ay mga under you. Yes, sir. As an officer kasi, sir, kailangan talaga yun, sir, na i-check talaga yung welfare ng tropa, sir. Saan mo yung kinukuha yung courage, yung bravery, at saka yung lakas to do that? Sa Panginoon, sir. Nag-pray ka ba? Always Nung po, sir. nagkaroon ng- Every operations po namin, sir, is nagpe-pray po kami kada alis po namin, sir. Pagputok ng M203, ano yung prayer mo? Sir? Pagputok ng M203, ano yung pinray mo? Our Yung- Father ba? Hail Mary? Hindi po, sir. Yung sa akin lang po, sir, Lord, ikaw nung bahala sa akin. Yun lang po, sir. So talagang you have a conversation with God na. Sabi ko, pag andun. sabi nga, sir, ibigay mo ng lahat sa Panginoon at siya nang bahala, sir. Yung mga sundalo kasi, yung palaging sinasabi tungkol sa inyo, mga killer kayo, ganito. Ikaw, as a soldier and an officer, ano yung trabaho ninyo and ano yung ginagawa ninyo para sa mga taga-Negros? Yung mga sabi-sabi nila, sir, na killer, kaisugan yan, hindi ko naman kasi sila masisi, sir. Like for example, yung mga tao na nadadamay, tapos yung mga tao na parang walang kaalam-alam talaga sa sir, tsaka madamay sa gera, sir. Pag namatay yung kanilang pamilya, sir, yung next generation is magtatanim talaga ng sama ng loob, sir. Kaya pumapangit din yung image ng sundalo kasi madaming sibilyan na nadadamay, sir. And yung mga pamilya nila, akala nila kami yung may kasalanan, sir, which is hindi naman talaga, sir. Hindi mo naman masabi na may kasalanan yung tao na yan, pinatay namin. Hindi naman ganun, sir. But alam nyo na yung tinutugis nyo, ito yung grupo na pumatay ng mga sibilyan. Yes, sir. Ano yung motivation nyo to run after them, sir? Sa amin, sir, as much as possible, sir, iniiwasan talaga namin, sir, na magkaroon ng firefight, sir. Kung pwede lang talaga, sir, na mag-surrender na lang sila, sir, para wala nang ibang madamay, sir, kasi kawawa yung mga pamilya nila, sir. Pero sila man yung parang ayaw talaga nila, sir, sumuko, sir, kaya wala kaming choice, sir, kundi Sa inyong experience po, gaano kahirap yung pagkipaglaban sa communist insurgency dito sa Negros? Dito, sir, mahirap talaga, sir, lalo na pag meron pa ring tao na sumusuporta sa kanila, sir. Hindi mo talaga hanggat meron mga taong sumusuporta, sir, sa kanila, sir, parang mahirap talaga kalabanin yung mga NPA na yan, sir, kasi hindi naman yan sila mabubuhay, sir, kung walang sumusuporta na sir. Lieutenant, back to active duty ka na ngayon. Yes, sir. Oh. And may possibility na back to the front lines ka. Yun nga po yung sabi ni sir. Actually, nagsabi na po ako, sir, na okay na po ako, sir, pero yung guidance po sa akin, sir, is magpahinga po daw muna, sir. Ba't palagi ka bang mas better sa iyo to be on the front lines? Yes, sir. Bakit po ba? Kasi parang yun na talaga yung ko, sir, yung parang passion na din kasi, sir, na sir, mag-serve na din, sir. Tsaka pag wala akong ginagawa, sir, parang
wala din akong ano sir, naisip na gawin sir. Kaya mas gusto pa namin sir na mag-operate na lang sir. Again, sir, yung impression ng ibang taga-Negros, of course, because of propaganda is parang wala kayong misyon. But ano yung purpose ng buhay ng isang sundalo? Sa amin sir talaga is gusto talaga namin sir na magkaroon ng peaceful talaga sir dito sa Negros sir. Yun naman talaga yung isang ano namin sir na maging peaceful po talaga itong hindi lang sa Negros sir kundi sa buong Pilipinas po sana sir. Hindi ka taga-Negros, Hindi po sir. pero bakit binubuhis mo yung buhay mo everyday para sa taga-Negros? Yun part na din po ng duty ko sir as bilang isang sundalo po sir. Kasi Luzon, Visayas, Mindanao po sir. Kahit saan po talaga yung sundalo sir ilagay sir. Kailangan mo talaga sir mag-serve sir. Lieutenant, it was an honor talking to you. Maraming salamat po. Thank you po sir.